Update po tayo sa lagay ng panahon ngayong may bagyong Maymay. Makakausap po natin si Pag-asa Assistant Weather Services Chief Chris Perez. Magandang umaga at welcome sa Balitang Hali. Magandang umaga, Ms. Connie, at sa lahat po ng ating mga taga-subaybay. Sir Chris, tuluyan na hubang hihina at malulusaw ang bagyong Maymay? Well, inaasahan po natin yan dahil sa mga oras na ito ay tinatawid na itong kalupaan ng Northern Luzon area. At alam naman po natin na yung mga kabundukan dito ay malaking bagay para makadagdag sa posibleng dahan-dahan nitong bagyong si Maymay. Ganun pa man, dapat alerto pa rin yung mga kababayan natin sa nakararaming bahagi ng Northern Luzon dahil nga may nakataas pa rin dyan wind signal, bukod sa malakas na hangin ay yung mga pag-ulan na pwede pa rin magdulot ng mga pagbaha at pagguho ng lupa, lalong-lalo po sa mga areas na malapit po sa gilid ng mga bundok. Okay, nabanggit nyo pakiulit lamang, nasaan na ho ngayon ang bagyong Maymay again? Well, kanina pong alas 10 ng umaga, ito ay nasa may bandang Tanudan, Kalinga, ang location, no? So nasa landmass na po, no? At inaasahan nga natin sa ating forecast track na posibleng ngayong araw ay makatawid na ito ng landmass ng Northern Luzon and possibly maging isang low pressure area na lamang kapag nandito na po sa bahagi ng Philippine Sea, sa kanlurang or silangang bahagi nga ng Northern Luzon area mamayang gabi. Hanggang kailan mananatili sa ilalim po ng tropical wind signal yung mga probinsyang apektado ng bagyong Maymay kaya? Well, ang nakikita mo natin possibly ngayong araw ay meron pang wind signal number 1, pero baka mamayang hapon ay dahan-dahan pong mabawasan at mamayang gabi ay tuluyan ng mawala. Kasi ngayon nakikita natin ang posibilidad na tuluyang paghina nitong bagyong si Maymay habang tumatawid ng kalupaan ng Northern Luzon. Okay, what about yung habagat po? Yung effect nito mararamdaman pa rin ho ba at least dito sa NCR at mga kalapit po na mga lugar hanggang weekend? Tama po sila, no? Itong pinag-iba yung habagat dahil sa bagyong si Maymay, inaasahan pa rin na magdudulot nga ng mga pag-ulan dito sa nakararaming bahagi ng Central and Southern Luzon area, no? Maging kasama na dyan ang Metro Manila. At bukod pa dyan, yung pinag-uusapan natin na bagamat inaasang magtuloy ang hihina ng bagyong si Maymay, posible namang itong bagyong may international name na Dolphin ang magpaibayo ng habagat sa mga susunod na araw. Ngayon parating na weekend, no? So, asahan po natin yung mga pag-ulan, lalong-lalo sa kanlurang bahagi nga ng Hilaga at Gitnang Luzon ay posibleng magtuloy-tuloy hanggang ngayon darating na weekend. Kaya ang tabayanan po ng mga kababayan natin, hindi lamang i-update natin sa bagyong si Maymay, kundi maging yung weather advisory natin patungkol sa dalang ulan nitong bagyong Maymay at ang pinag-iba yung habagat sa mga susunod na araw. Okay, ito pong bagyong Dolphin, international name po ito, no? May chance pa rin ho ba itong pumasok sa ating PAR, sir? Well, sa ngayon, maliit na ang chance nito talaga na pumasok ng PAR at inaasahan po natin itong kikilos patungo nga dito sa Southern Island of Japan, then patungo sa southeastern part ng China. Pero yung pagkilos niyang yon over the next 2 to 3 days, very favorable para patuloy na pag-ibayuhin yung habagat. Kaya yung nabanggit ko nga kanina, yung possibility na kahit na totally maging low pressure area na lamang to si Maymay, rin po natin yung posibleng enhance sa bagat this time around dahil sa bagyong may international name na Dolphin ngayong darating po na weekend. Maasahan po natin na ito hong sinasabing paghatak po ng bagyong Dolphin sa habagat ay mas magiging malakas pa ho ba yung mga ulan pa rin natin? Kahit na wala pa rin talagang, sabi nyo nga, mahina, maliit yung posibilidad na ito'y pumasok sa ating Philippine Area of Responsibility. Hindi po natin sinasantabi yung ganyang possibility dahil nga nasa typhoon category ito. Usually, kapag mas malakas ang bagyo, mas malakas ang chance sa magpaibayo ng habagat na pwedeng magdulot ng mas maraming pag-ulan kumpara sa mas mga mahihinang bagyo po. Okay, bukod po kay Maymay, kay Dolphin, meron pa ho ba tayong nakikitang iba pa hong mga weather system? Well, over the next 2 to 3 days, ito lang po yung tatlong ito yung inaasahan nating makaka-apekto sa nakararaming bahagi ng Luzon. Pero patuloy po tayong magmo-monitor at magbibigyan update kung magkakaroon ng panibagong senaryo with regards to any other potential weather disturbance sa mga susunod na araw po. Marami pong salamat. Yan po naman si Pag-asa Assistant Weather Services Chief Chris Perez. Maraming salamat din po at magandang araw.